Ito, talagang prone sa pa rin, no? Clog, oh. Halos okupado lahat ng units. Mga nakatira dati malapit dito sa danger zone ay meron ng magandang tirahan ngayon. Kung dati nangangamba sila kapag nagkaroon ng bagyo, dito ngayon ay safe na sila. Napakaganda ng kanilang tirahan ngayon. Ito po yung St. Gregory Homes Project Resettlement Site. Meron itong 23 5-story low-rise building na mahigit 1,300 residential units. Tignan mo yung tirahan nila ngayon, napaka-peaceful, napakaganda, at tigit sa lahat mala subdivision feels. So marami nagtatanong, kamusta na daw yung mga na-relocate? Kasi madalas na update natin yung mga nakatira sa danger zone, mga na-demolish. Pero ito ngayon, feature natin, titignan natin ngayon ang kanilang panibagong tirahan. Dito po yan sa Malabon. Nandito na tayo sa Radial Road 10, Manila. Ang pupunta natin ngayon dyan sa Malabon. Kasi nagkaroon na dyan ng ceremonial turnover, mahigit 1,300 housing units led by President Ferdinand Marcos. So ito po yung St. Gregory Homes Project in Barangay Panghulo, Malabon City. Kakalampasan natin sa Smoky Mountain. So dito po yung karamihan ng mga exit nitong mga trucks, lalo na yung mga container vans. Ito po sila ay papunta na yan sa pier ng Manila, yang sa kaliwa naman. Sa kanan naman papasok na ito ng NLEX, papunta dyan sa Smart Connect. Yan, so ito po yung NLEX sa Harbor Link. O yan, sa mga nakakamiss dito sa lugar na to. Kapag nabutan yung lampas alas 10 bumiyahe kayo, traffic talaga. Lalo na dyan sa expressway na yun, lalo na yung pagbaba kasi alas 10, yan na yung karamihan ng mga truck na lumalabas na papunta dito sa Manila. Yan, ang puno ng mga obstruction ngayon sa kalsada. Dito sa Radial Road 10, mapapansin mo na rin yung ibang mga construction works ng SALEX project or Southern Access Link Expressway. So mostly dito sa shoreline yan na magkoconnect yan hanggang dun sa may New Manila International Airport. Kaya mapapansin nyo dito sa Setter Island meron na rin mga rebar cage. Yan, parang bubuhusan na lang. Ito na tayo sa Nabotas. Ito po yung Tulyahan River. Nagkaroon ito ng massive dredging. Maraming mga burak ang natanggal. Kita mo naman yung linis ngayon, no? Diba? Nagbunga na yung kalinisan after nitong rehabilitation. So, ang Tulyahan River na to ay nag-uugnay hanggang dyan sa may Manila Bay. And so, dito pala sa may Nabotas Fishport, nagkakaroon dito ng expansion works. Ano, kita mo na yung bagong tambak dyan, no? Lumitaw na yung isla. So simula dito papunta natin ng Malabon. So ito po yung Nabotas Centennial Park. Kanyan may pasyalan dati, pero after nung pandemic kasi yan, parang hindi na siya pinupuntahan ng mga tao. So malaking bagay talaga itong relocation dahil para sa mga nakatira sa danger zone, ito ay pagbibigay ng bagong pag-asa para sa kanila, no? Na merong magandang tirahan na tahimik at higit sa lahat walang pangamba kung nagkaroon ng bagyo o ulan. Kaya alam nyo naman dito na malapit sa Nabotas, Malabon, ito talaga yung mga apektado na lugar kapag nagkaroon ng bagyo o ulan. Diba kasi itong Malabon, napunta natin itong bagyo. Doon mismo malapit sa Malabon City Hall, grabe. Yung pinaka main road yata doon, baha talaga. Kailangan mo talaga sumakay ng mga improvised na mga kariton para makatawid lang.
Nandito na tayo sa Lascano Street. So isa pala sa Tugatog Public Cemetery, maging isang lugar ng kapayapaan at pag-alala. So dito, Tugatog Public Cemetery. So bago mag Marcelo H. Del Pilar, yun. So guys, malaki rin, no? So nandito na tayo sa MH Del Pilar. Yung pupuntahan natin doon pa sa Panghulo Road. So medyo malayo pa dito simula. Ayan. So ang Malabon City pala ay isa ito sa mga low-lying areas. Malapit ito sa Navotas. Kaya naman talaga pag nagkaroon ng ulan or bagyo, ito yung mga lugar na apektado talaga. So malapit na, kakaliwa tayo dyan papunta sa St. Gregory Homes. Kung pala to siya, isang resettlement site. So ginagawa din pala yung mga kalsada. Yung mga padyak nila dito, malalaking gulong, no? Kasi ito siya dito ay prone sa baha. Nandito na tayo sa Marcelo H. Del Pilar. Kakanan tayo ngayon dito sa Panghulo Road. So dito ginagawa na rin pala yung mga kalsada. So itong pagkanan natin, ito na yung Panghulo Road. At dito natin makikita ngayon itong St. Gregory Homes Resettlement Site. Okay, yan, nakarating na rin, malapit-lapit na. So ang karamihan ng mga nabigyan dito ng units, yung mga nakatira sa danger zone. Gaya na lang nitong yung mga flown sa baha. Ito na siya, oh. Maganda na yung kung nila ngayon relocation. So ito sa ay 5-story low-rise building. Kaya alam nyo naman dito sa Malabon na talagang prone siya sa baha. Lalo na pag tuloy-tuloy yung malakas na ulan. Ito na, oh. Ito, talagang prone sa kan pa rin, no? Clog, oh. Ito, walang ulan yan. Pero matagal talaga mag-drain yung mga tubig, no? Yung mga padyak nila dito, malalaking gulong. Kasi kung ano yung kabayan, para hindi abutin ng tubig. Kailangan daan-daan nga talaga dito. Ito na, Panghulo. Alright, yun, no? Wow! Kita mo naman yung ganda, kabayan, no? Old Artex sa Barangay Panghulo. Yun, no? Diba, ang ganda, oh? 5-story. So marami itong mga buildings. Tara guys, kamustahin natin itong lugar na to. Yun, no? Grabe, ang ganda, no? Parang subdivision, no? Yung ganitong environment ka ba na magandang talaga ito libangan ng mga tao. So after nila sa loob ng bahay, lalabas sila dito. Ngayon may basketball court, no? Yan, napakahalaga nitong panglaruan, no?
Mukhang yung iba dito, matagal lang nakalipat. Oh, di ba? Ang ganda, oh. Kung mga pagtitira ka ng ganitong lugar ka ba ng mga peaceful. Ito mukhang bago lang, nagawa pa ng kalsada. Marami itong mga buildings. Wala na magagawa ng dikit-dikit do. Ito kasi madalas tinatanong nila ano itsura ng relocation. Diba kasi nababanggit din natin yung mga nakatira sa danger zone, yung mga riles, malapit sa flood area. Yung iba naman yung apektado sa demolition dahil magkakaroon ng project. Ano sila ngayon, di ba? Ang ganda, oh. Decente, oh. Oh. Sarap tumira pag ganito, malawak, oh. Malayo sa kalsada, no? Hindi, oh. Malayo sa pollution. May mga number ng building ito, 12, 14, mga marami nga. Okay, let's go. Hindi na natin. Hanggang 5 story naman to, eh. Nandito na tayo ngayon sa St. Gregory Homes sa resettlement site. So may kita 1,300 units ito. So binilang ko sa mga more than 20 buildings, marami din. So yung kalagitnaan pala nito, parang marami mga manok. Ito bakanting lote siya, pwede pa siguro gawin ko building. So bawat building ay 5 story. 1, 2, 3, 4, 5. Halos okupado lahat ng units. Anong taon yan, ma'am? Pangalawang ano pa lang ako, isang taon pa lang ako dito. 2023, nandito na kayo? Doon na ito, 24? Bago lang kayo na dito? Pero yung building matagal na siguro. Oo, kasi medyo ko na siya, ma'am, no? May mga fade na. Panahon yata ni Duterte. Oo. Saan kayo nakatira dati, ma'am? Dampalit. Dampalit. Panghulo. Malapit sa river, malapit sa dagat. Ilog. Nasa ilog talaga kayo? Oo, ilog. Ngayon, yung bahay namin, yung bahay namin, ano talaga sa ilog. kung talaga nasa danger zone talaga kayo? Dampalit kasi doon yun sa, yung gano'n, no? O yung... Mahabang Yung tawag nilang, malapit. Megadike. Oo, malapit. Ay, ito muna kami bago makarating ng Megadike. Sa may tulay. Yung tulay mismo. Doon kami katira. So, kapag nagkaroon ng bagyo, ma'am, talagang kayo yung inuuna sa evacuation center? Yung tubig kuryente. Yung tubig kuryente, walay pa yun? Pati hul. So, magkano abutin ng libo? Depende sa gamit mo sa kuryente. Pag marami kang gamit, maabot yung 3,000. Pag wala naman, konti lang gamit mo, 200. Sa hallway naman, maabot ng mahigit 100, mga 170, 180. Hallway? Hallway, yung... Yung dito, may share kayo? Oo, share. Hallway. Nilagyan lang to ng mga manukan ngayon? Ano lang yan, pasamantan. So yan, no, ito si ma'am na interview natin galing sa danger zone dati, no? So malaking kwan. Halos yung mga nabigyan ng units dito, ma'am, taga Dampalit o halo-halo na? Iba, may Potrero, may San Agustin, meron Tanyong, meron Santulan, iba-iba na. Halo-halo na tao dito. Paano kinabigyan ng unit dito, ma'am? Naka-census ka. Naka-census. So doon sa tinitira nyo ngayon, wala nang nakatira doon. Nandito na lahat. Halos lahat ng mga kasama nyo dito, ma'am, may magkakilala kayo? O hindi? Dito, yung iba kasi nag-asangkula, dito na lang nagkakilala. Brad na. Hindi pa. Dito, marami pa. Sa dito. Yan, marami pang bakante. Ang bagas, ang nalalagay
lalagyan pa lang ay mula 15 hanggang 4. Pero hindi pa mapuno yan. Marami pang bakante dito. Kumbaga sa may mga babaya, katulad niya, may tao na. Oo, ito. May mga bakante pa yan. So hindi pala lahat okupado, ma'am? Hindi pa. Hindi naman isang buong sa inilalagay ano dyan, hiniwa-hiwalay din. Ito sa lugar nyo ngayon, St. Gregory, binabaha pa ba dito? Hindi, sa baba lang. Sa baba lang. So yun na nga kabayno, maganda na yung relocation nila kasi hindi na sila binabaha ngayon. Wala na kayong pangamba pag magkaroon ng bagyo, ulan. Safe na safe sila dito. Bulsa lang hindi safe. Bulsa lang, no? Kailangan lang kayad na. Kailangan magkaya. So, ilang taon ba kayo magbabayad dito? 25 yata. 25 years. Pinakisang taon pa kayo. So, itutuloy ng mga konmo yan. Ng mga apo-apo. Apo-apo, no? Mga apo-apo na kasi nga ano yun. So yung hagdan niya, nandito sa kalagitnaan. Ayan. Laki-laki din pala yung ano. Paparada ko na to. So iba dito ba yung mga tinda? Saan kayo nakatira dati? Ay, kami. Sa Dampalit kayo? Sa kami. Tineros. Kung kayo binabaha kayo o binabaha din? Tineros? Maganda na yung relocation nyo dito, sir. Hindi na kayo binabaha? Yung kadiretso na yun. Ang 18, 17, 16. Wala pa nakatira. Hindi sa... Ikaw din. Wala pa yan. Kaya pala, sir, maganda pa siyang tignan, malinis na. Sobrang ganda ng lugar nyo dito, sir. Meron pa kayong basketball court, oh. Kami nandinig po siya. Yun ka lang pala. Ambag-ambag lang kayo. Mga kabataan. So yung mga mabibigyan nito, sir, yung mga apektado ulit. Oo. Malamang yan, sir. Itong area na ito, sa susunod na taon na mabibigyan. Itong taon na itong dating permission. Sa isang building, sir, mga ilang units, sir? 42? 42. 42 na house. Ilang square meter, sir? Siya. 37 lang siya. Malaki din pala, no? So ito, sir, yung dalawang bintana, isang unit na yan? Isang unit na yan. Sa taas iba na yan? Oo. So, kulang pala, no? Saktong-sakto pala. Pang ilang pamilya yung pwede tumira dyan? Sa unit nyo, sir, ilang kinakatira dun? Ano yan? 6, 5. Ano kung kami? 6 kami. Okay. May dalawang kwarto siya. Yung iba sa sala na lang? Ibang kwarto. Ang CR. Oh, ito na yung basketball ring kabayan na.
Sarap dito mag-jogging tuwing hapon, no? Saka mag-bike. Safe na safe ka, walang ka. So ito na yung resettlement site ng mga nakatira dati sa danger zone. Sila ay merong access sa mga schools, commercial, and institutional facilities. Malapit din to sa transport terminals, mga palengke, mga supermarket, at hospital. So kitang-kita mo yung lugar nila dito kabayan na kung dati masikip, tapos nangangamba sila kung magkaroon ng bagyo or magkaroon ng sunog. Dito safe na sila. Ang laking ginawa ng mga tirahan nila ngayon. Ito yung pagbibigay bagong pag-asa na bawat mga nakatira dito. So ito ay malaking tulong. So ito yung aim ng government kung saan patuloy ang pagtulong at pag-improve ng mga buhay ng bawat Pilipino. Pero meron mga ibang building tsaka units pala dito na bakante pa. Mukhang marami pang mabibigyan dito ng mga units. So ito ay patulong sa pagpapaunlad ng bawat pamumuhay ng bawat Pilipino. So abangan nyo yung kasunod nito kabayan kung meron naman mga bagong units dito. Papakita ko naman sa inyo itong mga sinaunang pabahay na nag-exist na dun sa may Contoy, Valenzuela naman. Disciplina Village kumbaga tinatawag nila. I-update naman natin after ma-turn over yung bahay, kamusta na rin kaya, no? Matagal na rin, mga dekada na yung nakalipas. So ito yung lugar nila dito, oh. Talagang maayos. Hindi siya binabaha. Tapos ito may mga security ito, nagro-ronda, binabantayan itong lugar dito para safe lagi yung mga tao.